ngayon ay magagawa tayo ng Spanish bread through the request of my girl, Zoe. This is 1/4 sugar, Zoe. Put the 1/4 of sugar here. Yung minamasa mo. Ayan. Kailangan mong maging pino siya. Init mong maigi ang harina. 20. Okay, you don't want to put the ano ha? Yeah. Nagmamarinate ako ng ating barbecue bukas. Chicken at saka pork. Yung gimpo. Hello, welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Mama Ella back again. At ngayon ay magagawa tayo ng Spanish bread through the request of my girl, Zoe. Gusto niyang kumain ng Spanish bread. Itong aking sangkap ay unang-una ang 3 cups na flour at sumunod. So 3 cups na flours, my friends and friendship. At 1/4 cup ng sugar. Ayan o. Sugar. And then, isang itlog lang. Ayun, isang itlog. Tapos, 2 tablespoon instant yeast. 2 tablespoon instant yeast. And then, ito ang 3 cups of all-purpose flour. And tapos, 1 1/2 teaspoon ng salt. Yan, kailangan may salt yan. Alright. So, ang gagawin natin, my friends and friendship, ay haluin natin ang mga ingredients na dry at i-separate din natin ang liquid ingredients. Okay, wait lang. Milk. 1 cup na milk. Hey, I prefer black. And then, next is 1/4 sugar. So, we put the 1/4 of sugar here. And next, the medium egg. It's dissolving. Yeah, just crack the medium egg. Oh, wash your hand. Okay, come here, no. Put the what you meant is All-purpose. no. This one. Instant you need to yeast. put the Instant yeast. I'm gonna mix first. I wanna mix. And then put the yeast. And mix this. It's only little by little. Or go it. And flour. Put the salt. Halo lang siya, my friends and friendship. Gagawa tayo ng Spanish bread. Like it. Where's the butter? The batter. Yeah. Lagyan natin ng butter. 2 tablespoon na butter. Tablespoon. Mix lang muna natin siya. Ganito magawa ng dough, my friends and friends, sa paggawa ng Spanish bread. Basta kompleto lang ang ingredients. All-purpose na 3 cups ang aking ginamit. All-purpose flour, pwede namang bread flour. Pero ito lang ang ginamit. Ito kasi ang available dito sa amin. Ang all-purpose. Kaya ang gagawin natin ito, i-knead natin. Kailangan nating i-knead. Kaya linisan ko muna ito dito. Kailangan lagyan ko siya dito, my friends and friendship, ng flour para hindi magdikit ang aking ginagawang dough. Kasi kailangan to i-knead ito eh. I want this to be sticky already because I like sticky dough. Matrabaho talaga pero kailangan tiyaga lang kung gusto mong kumain ng Spanish bread. Okay, kailangan i-ano natin ito, my friends and friendship, para ayos ko na ito. Table, kailangan i-knead natin para mag-form ang dough. Kasi pag pinabayaan mo lang siya, ay hindi magpo-form ang dough, hindi tayo makakagawa ng Spanish bread. Kailangan, pag nagawa ka ng tinapay, ay ganito ang yung gagawin. Yung minamasa mo. Ayan. Need more flour. Meron naman ako ng electric mixer para madali lang, pero okay lang. Tapos kaunti lang naman ito. Pero means but. Ha? Pero means but. Okay.
gusto mong kumain ng tinapay, magtitiis ka. This is your favorite. The Spanish bread. My friends and friendship, pagkatapos na aking itong mainit ang aking dough, matagal din mga 30 minutes ang pag-knead mo nito. Kailangan mong maging pino siya. I-knead mong maigi ang harina, ang mga mixed ingredient mo lahat. I-knead mo siya. Sige, nakakapagod talaga. Pero kung may electric mixer ka, madali lang. Nakakapagod talaga. Kailangan mo nga i-knead mo at ititesting mo kung iyon ay napupunit ito. Ibig sabihin, kailangan mo pa ang mainit. So, ibig sabihin, hindi na siya napupunit. Tinitesting ko lang siya. Hindi siya napupunit pag ginanon-ganon ko. Ibig sabihin, okay na siya. Pwede ko na ito nga papahingahin ng mga 30 minutes. Talagang mahirap talaga magawa. Kung may electric mixer ka, madali lang. Meron ako pero maliit. Ayan. Ayun. At takpan mo muna. Takpan ko muna siya para magtubo. 2 times na tutubo siya. Okay, kaya mamaya 30 minutes, madami na to. Kaya abangan na lang ninyo. Andun, pinatulog ko muna for a while ng mga 30 minutes ang aking dough. Kailangan yun para tumaas at dumami ang kanyang dough dahil sa yeast. Ang yeast ang napapalsa doon sa dough. At itong ginagawa ko ngayon ay gumagawa ako ng yung palaman sa Spanish bread. Itong aking ginawang ito ay 1 cup na flour at 1 cup din na basta margarine, yung butter, at saka sugar na 1 cup. Kasi kailangan medyo matamis-tamis sa loob. At halo-haluin mo lang siya. Kung medyo matigas-tigas, sige lang halo. Matigas ang butter. Pero magme-melt din yun. Ayan. Mamaya niya makikita kung paano nagtaas o nagtubo ang aking dough. Madali lang naman gawin. Kaya lang medyo nakakapagod ang paggawa ng bread. Kahit pandesal ay talagang nakakapagod dahil nagninid ka. Pero kung may electric mixer ka, easy lang siya. Ang electric mixer nagtatrabaho. Meron ako pero maliit lang siya. Baka hindi niya kayanin at masisira. Ang piniprepare ko lang naman is 1 cup of milk, my friends and friendship, at 1/4 sugar. At tapos isang medium egg lang ang piniprepare ko at 2 tablespoon na instant yeast. Ang itong ganito na instant yeast, ang dalawang ganito, ay kahit hindi na ninyo i-measure, ay naniniwala kong 2 tablespoon na itong dalawang ganito. Ayun. Tapos, ang ginagawa ko niyan ay pag na-mix ko na ang 1 cup of milk, 1/4 of sugar, at 1 medium egg, at 2 tablespoon instant yeast, ay hinahalo ko silang lahat. Kailangan, ang milk mo, pwedeng ang milk na gagamitin mo ay pwedeng fresh milk o pwede naman na evaporated milk na sakan. Pero, init-initin mo ng konti ang milk. Huwag galing sa ref. Dahil, mamamatay ang yeast pag ilalagay mo doon sa malamig na gatas. Init-initin mo lang ng konti na maging warm ang milk. Hindi naman too much heat, mainit. Yung warm lang siya, yung katamtaman lang, na hindi malamig at hindi masyadong mainit. Kailangan warm lang siya. At ilagay mo sa isang bowl ang 1 cup of milk na warm, 1/4 of sugar, 1 medium egg, at saka 2 sachet na ganito ng instant yeast. Haluin mo lang ng haluin ng whisk. Haluin mo lang hanggang sa medyo matunaw doon ang sugar. Kailangan tunawin mo muna ang sugar, ihalo mo doon sa milk, at saka yung eggs, at saka yung yeast. Pagkatapos ay set aside mo muna. Ngayon mag-measure ka ng flour na. Pwedeng all-purpose, pwedeng bread flour. Kasi ang all-purpose ay hindi matakaw sa tubig. Yun ang ginagamit ko. Ang bread flour ay medyo matakaw siya sa tubig. Ang measurement ay parang hindi kasya sa kanya at bigla na kagad natutuyo. Kaya all-purpose ang aking ginagamit. Nagme-measure ako ng 3 cups ng all-purpose flour at
siniship ko, sinasala. Tapos na naka-measure na ako, okay na na-measure ko na, nasala ko na, na-measure ko ng 3 cups. Lagyan mo ang flour ng 1/2 teaspoon na salt. Yun, ilagay mo. Tapos, mag-separate ka, magtakal ka ng 2 tablespoon na butter. Set aside mo muna yan. Pagkatapos na i-measure mo na ang flour at nalagyan mo na ng salt, ihalo mo doon sa minix mong 1 cup of milk, 1/4 of sugar, 1 medium eggs, 2 tablespoon na instant yeast. Ihalo mo doon. Ginagamitan ko lang ito ng ganito. Ginagamit ko lang doon pag nagmi-mix. Hanggang sa nagmix sila, haluin mong maigi. Pag nagmix ng iyon, ay yung matigas na siya lumalapot. Ang gagawin mo ay maglagay ka sa table ng harina. At alisin mo na siya doon sa bowl at ilagay doon sa table na may harina. At sige ang need mo doon. Hanggang sa pumino at mag-form na dough. Matagal yan, mga more than 30 minutes na ganun ka. May pagganon, pusdak mo pa pag ginaganon-ganon mo hanggang sa magpino ang texture ng dough. Pagkatapos nun, i-testing mo. Kumuha ka ng dough at ganyanin mo. Dahan-dahan lang. Huwag yung bigla, siyempre mapupunit yun, dahan-dahan lang. Pag hindi na siya napupunit, ay ibig sabihin ready na ang dough to rest. Ngayon, kung halimbawa ang dumidikit sa kamay mo, huwag kang dagdag ng harina. Kumuha ka lang ng butter at yun ang ipapahid mo sa kamay mo at sige ang need mo doon sa yung dough. Huwag ka sa harina dahil pag dinagdagan, may measurement na kasi ay yung dough na yan na mini-measure mo ng harina doon na 3 cups. Tapos pag dagdag ka ng harina, titigas na yon. Kaya butter na lang. Ganun mo, sige, inid mo lang. Pag medyo okay ng pinong-pino na siya, ganunin mo, okay na siya. Dagdagan mo pa kung gusto mo, gawing 1 hour para maging ang form ng dough ay talagang maganda. Dahil ilagay mo na sa bowl. Lagyan mo, pahiran mo muna ng butter ang bowl. Katulad sa ginawa ko. Basta bowl, yung ganito yung akin. Pinahiran ko muna siya doon. At tapos, ay binilog-bilog ko na yung dough na yon. Pinino-pino ko at ilagay doon sa bowl na may butter. Pinahid ko doon. Pinaikot-ikot ko ang dough doon sa bowl na may butter. At pinuform ko. At inayos-ayos kong maging maganda ang pagkalagay niya doon sa bowl. At tinakpan ko ng towel. Yung hand towel. Pagtakip ko, nilagay ko sa oven muna. Huwag mong sindihan ang oven. Pinapatulog mo lang doon, pinapares mo lang ng mga 31 hour. Kung gusto mong maging madami talaga siya, na umalsa ng gusto 1 hour. Pero kung nagmamadali ka, okay na ang 30 minutes. Ngayon, pag nakapahinga na yon, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng dough nang pinapahinga siya doon sa oven na tinakpan ko ng towel. Okay? Ngayon ang ginagawa ko, ito ang kanyang palaman. Ito ang butter, sugar, medyo siya tuyo, kaya initin ko sa microwave para medyo mag-melt itong aking butter. Nagmamarinate ako ng aking barbecue bukas. Chicken at saka pork, yung yempo. Habang inaantay ko yung pag-gising ng aking dough. Ito siya, yung chicken. Lagyan natin ng bawang para mabango siya. Check na natin, my friends and friendship. The Spanish bread. Wait, is it cooking already? No. Oh. I want to get some. Ayan na Wait, can siya. I feel? Yes. Feel a little bit. Oh, Ito yeah. kanina maliit, dumami na siya. This is a nice dough. Okay. Move little bit. Then that's ito siya, my friends and friendship na. Ito na yung dough So kanina. you're kneading it and I'll do some. Na, even ito. Scatter first. Yeah.
Take out this. Take out what? Yeah, this one. Hold on. Okay, go. Okay, just put it there. Wait, can I have this one? Yeah, why is it called Spanish bread even though it's a Filipino bread? I don't know, baby. But it's a Filipino bread? Yeah. Yeah. You have something like that. Whoa, that's big! And then go banana, think I found banana. How much that you count? Did you count it? No. Okay, let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, you're the one who put the ano ha? Yeah. Ito ay crumbs. My friends and friendship. Yeah, that's what I told them. Yeah. Crumbs. It's breadcrumbs. Pwede rin to sa pandesal. Not the pandesal, the yeah, it's for the pandesal. I'm parang malaki ito sa ubi. Kailangan na nabawasan natin. Gusto ko yung dito lang natin ilagay siya. This is bad. This is No, tiny. yeah. We need to add more. Yeah, at ito yung kanyang palaman. The inside. Hindi na ako gaglab. Dahil mo magawa ng maayos kung may glove ka. At ang malinis naman itong kamay ko dahil naghugas ang mga plate. Ano kaya, matamis to? Ew, why are you touching it? I mean, eating it. Yeah. It's red. Let me try. I didn't get any. Yeah. At irurol lang siya, my friends and friendship. Ng ganito. It tastes like butter. I don't like it. Yeah, that's butter. Yeah. So how can you eat this Spanish bread if there's no butter? I like it. I like it when it's cooked. The butter's all dissolved in the Spanish bread. Oh yeah? Yeah. It's so Tingnan nyo, small. my friends and friendship, ito na siya. It's small. Pero lalaki ito mamaya. Show to my friends and friendship. Okay. So that's enough na. Okay, put it here. There. There you go. Sabi ni Papa Dudes, bumili ka na lang ng Spanish bread. Yung Papa told me. Sabi ko, bakit ako bibili? Alam mo, mas masarap ang niluluto mo kaysa sa binibili mo. Commercial yun eh. Ayun lang, niroroll lang siya ng ganyan at tinatakpan ang kanyang gilid para hindi umawas ang kanyang palaman sa loob. Palaman. You know what is palaman? The inside. Ito siya. Okay. The, Pag naano mo niya, pag tumubo na, yung bang pag nag-raise na ang dough, yun, pwede mo nang At ito ay lalaki pa rin ito dahil ipapa-rest pa siya ng mga 30 minutes bago mo i-bake. Diba, ganun kahirap ang paggawa ng tinapay, tiyaga lang. twisted. Mama, there's... Ito na siya, my friends and friendship. Nakagawa ko ng 23 pieces. Kaya, ano ko muna to, ipaparest ko muna ito ng mga 30 minutes. Takpan ko ulit para lumaki. Ito, tinakpan ko muna siya. At magpipreheat na ako ng oven. Tapos ilalagay ko na yan. My friends and friendship, isasalang ko na to. Mga 15 minutes. All of the even yourself on a new world record. What time is it now? Almost. Okay, 15 minutes. Okay. Abangan na lang kayo, my friends and friendship, in 15 minutes. Luto na All of the world, everyone. itong ating Spanish bread. Tiyaga lang naman ang paggagawa ng Spanish bread. Talaga nakakapagod.
nakakapagod talaga. Pero kung mayroon kang electric mixer na pang heavy duty, ay kahit hindi ka na maggaganon. Yun lang ano lang. May nakita ko sa Costco noon, mga I think nag-sell yata 150 pero hindi rin ako nakabili. Kasi may mga priority naman kasi ako. Sabi ko kaya ko pa namang mag-need. Mayroon ako electric mixer dito. Pwede namang gamitin ko yun pero tinatamad ako mag-operate kanina. Kahit gumagawa rin ako di mano lang ng mga pandesal na kinakain lang namin. Ginagawa ko lang yun dito sa bahay. Minsan tinatamad naman ako, bumibili ako. Pero ayaw ko yung timplada kasi nila ng pandesal masyadong more of sugar. Kaya okay lang naman sa Spanish bread na medyo may namis-namis sa loob. Dahil yun naman talaga ang timplada ng Spanish bread na matamis talaga sa loob. Ang may palaman talaga siya nga butter na hinalo sa ang butter hinalo sa harina at saka sa sugar. Yun, at imimix mo lang yun. Imimix mo lang. Kung medyo tuyo siya, initin lang sa microwave ng mga 1 minute hanggang sa matunaw yung butter. At sige lang hanggang sa may ipapalaman ka doon sa loob ng Spanish bread. Basta tandaan ninyo pag kayo ay nag-bake, naggawa ng Spanish bread o kaya pandesal, talagang malagkit talaga yon. Pero bas ano lang ninyo ng butter ang kamay. Huwag kang dagdag ng harina. Dahil ang measurement mo ng harina na 3 cups, pag dinagdagan mo pa ng dinagdagan yun dahil malagkit, ay talagang titigas ang iyong pandesal o ang iyong Spanish bread. Kung malagkit sa kamay, kasi sa umpisa lang naman pag nagninid ka, talagang mabasa-basa yun, malagkit-lagkit. Pero sa kakaganon-ganon mo natutuyo. Tutuyo siya. Basahin mo lang ng butter o kaya oil ang kamay mo para hindi siya pero wala namang madami. Yung basa lang hindi didikit. Yun lang. Easy lang. Sundin lang niyong maigi ang recipe. Kinukuha ko lang naman sa YouTube ang mga ganyan. Sundin lang niyong maigi ang recipe. Pero para sa akin, mas maganda ang all-purpose flour na gawing tinapay dahil hindi matakaw sa... Pero kung ang bread flour ay matakaw talaga siya sa tubig. Pero subukan din niyo. Sinubukan ko rin lahat yun. Kailang masyadong dry ang dough ko. At hindi ko masyadong kabisado sa all-purpose lang ako. Pero hindi naman siguro yun. Nag-try din akong gumawa ng ensimada. Pero hindi ko pa talaga na-perfect yun. Pero trial and error lang talaga ako. Hanggang sa mapiperfect ko. Kaya lang masyadong... Minsan napapagod ako, kulang pa ako dito sa bahay. Marami akong ginagawa, hindi na ako nagagawa. Pero ngayon ay si Suwi walang pasok. Kaya naboboard lang ako, kaya ito gustong-gusto kong gumawa. Ngayon na naman ay nag-marinate na pala ako ng aking iba-barbecue bukas. Ito ang aking minarinate. Ayan, yung lib ko siya. Tutugin ko yan ng ng bango. Ng steak. Meron ako steak dito na katulad sa Pilipinas. At gagawa ako ng pang-varnish dyan na para magkaroon ng lasa. Magagawa ko ngayon ng macaroni fruit salad. Lalagain ko pa pala ang macaroni ko para malamig na bukas. Kami lang naman dito sa bahay. Lang naman, wala naman kami masyadong handa. Yun lang, basta lang mairaos. Dahil malapit na kasi ang Pasko din, kaya ayaw namin maghanda ng mga marami. Okay, ako ay magliligpit muna. 15 minutes later. Ito na, my friends and friendship, ang bango. Ang Spanish bread ni Mama Ella. Kaya, ilalagay ko na ito. Yan siya. Look at the Spanish bread. Get a paper towel. Ito siya, my friends and friendship. May init-init pa. Ooh, Jell-O. I-add ang Spanish bread. Can I try some Jell-O? No, not cooked yet. The Jell-O's not Hold the camera. Masarap kasi kumain ito, my friends and friendship, kung bagong luto. Ito siya. Spanish bread ni Mama Ella. Ayan o. Sabi. Yeah. Aha. Ito tamang-tama lang ang kanyang inside, yung palaman. Hindi masyadong matamis, hindi rin matabang. Grabe. Oh my God. Ito naman ay ang macaroni, fruit macaroni salad. Ang dami pala nito.
Lagyan ko ng Nestle cream. At lalagyan ko ng mayonnaise. Tapos, dagdagan ko pa ang Nestle cream kasi masarap kasi pag maraming cream. At dadagdagan ko pa siya ng condensed milk ng flavor ay buko pandan. Halo-halo lang, my friends and friendship. Halo-halo. My friends and friendship, ito na yung aking macaroni fruit salad. At talagang creamy talaga siya. Ang sarap. Kala ko kaunti lang, marami palang nagawa. Ililipat ko siya rito. Ilalagay ko sa ref. Lumamig, masarap ito pag malamig. Okay, my friends and friendship. At nakagawa rin ako ng Spanish bread. Ito. At nakagawa ko ng macaroni fruit salad. Ayan. At ito, nakapag-marinate ako ng aking barbecue bukas. Pansit na lang ang gagawin ko bukas. Okay, thank you for watching. Happy Thanksgiving, American people! Thank you for watching and don't forget to subscribe, Mama Ella channel. And sana you're always there, always sa pag-support sa aking mga vlog. Don't skip the ads. Thank you for watching, my friends and friends. Ingat lang kayo parati. Bye-bye!